Balita Promdi. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ito po ang balitang Promdi ngayong araw ng Lunes, January 5, 2026. Sa ating headlines, Balitang Promdi. mga pasahero dumagsa sa mga terminal, pantalan at paliparan nitong weekend matapos ang mahabang holiday break. Balitang Promdi. Bahagi ng EDSA na kinumpuni noong holiday, binuksan na sa motorista. Balitang Promdi. Mga aktibidad sa Pista ng Jesus Nazareno umarangkada na. Traslasyon, target tapusin sa loob lang ng 12 oras. Balitang Promdi. Presyo ng petrolyo na mumurong tumaas sa bukas. Balitang Promdi. Panukalang tapyasan, ang 12% VAT sa bansa isinulong sa Senado. Balitang Promdi. Venezuela government pangangasiwaan ng Estados Unidos matapos arestuhin si President Maduro ayon kay US President Trump. Balitang Promdi. Yan ang ulo ng ating mga balita. Kasama niyo po ang inyong lingkod Kisas Habson para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Balitang Promdi. Dumagsa kahapon ang mga pasahero sa mga bus terminal, airports at mga pantalan. Yan ay matapos ang mahabang holiday break dahil sa selebrasyon ng Pasko at Bagong Taon. Ayon sa ilang pasahero na nagtiis sa mahabang pila sa Parañaque Integrated Terminal Exchange, hindi nila inakala ang buhos ng mga tao na magsisiuwian sa mga probinsya matapos ang holiday break. Nabatid naman na umabot sa 2 oras ang pagpila ng mga pasahero sa Lipa Grand Terminal sa Batangas para sa pagsisipag-uwian at sa pagluwas ng mga pasahero patungo naman po sa Maynila. Fully booked naman ang mga bus terminal sa Camarines Norte at Sorsogon. Naging pahirapan din ang mga pasahero na makakuha daw po ng tiket sa barko diyan sa Calapan Port sa Batangas Pier dahil sa dami rin ng tao at haba ng pila sa pantalan. Ayon sa Philippine Coast Guard, umabot sila sa 6 na milyong pasahero ang naitala sa buong holiday sa mga pantalan. Balitang Promdi. Alas 3:10 na po ng umaga. Binuksan na ng Department of Public Works and Highways ang kinumpuning bahagi ng EDSA busway mula Rojas Boulevard sa Pasay hanggang sa Orense sa Makati City. Pero bago ito ay ininspeksyon muna ng mga opisyal mula sa DPWH, Department of Transportation at Metropolitan Manila Development Authority ang ginawang EDSA busway lanes at asphalt overlay sa ibang lanes. Pinangunahan ng pag-iinspeksyon ni DPWH NCR Director Joel Limpenco at ni MMDA General Manager Nicolas Torre III. Simula ngayong araw, itinakda na po ang repair works sa kahabaan ng EDSA mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw upang mabawasan ang abalang maaaring idulot nito sa mga motorista sa peak hours. Balitang Promdi. Samantala, dumako muna tayo. Balita muna tayo sa probinsya. Unahin natin ang Pangasinan. Standby for ready. Motorsiklo na bangga ng van sa San Nicolas, Pangasinan. Rider na lolo na sugatan. Ibalita mo yan na RH38. For ready, Fajardo. Patuloy pang nilalapatan ng lunas ng mga doktor sa paggamutan ng biktimang isang
sa Nicolas, Pangasinan matapos mabangga ng van na minamaneho ng 51 anyos na car trader na residente ng Nueva Vizcaya ang sinasakyang motorsiklo ni Lolo. Sa investigasyon, nangyari ang aksidente alas 9:50 ng umaga kung saan ang motorsiklo ng biktima ay nagmula sa shoulder ng daan at dahil sa mabilis ang takbo ng nitong van, hindi na nagawa pang iwasan ng driver ang motorsiklo at nabangga nga ito na humandusay ang dugo ang biktima sa gilid ng kalsada na agad ay naitakbo ng LGU ambulance sa paggamutan. Habang ang van driver na hindi naman nasugatan ay nasa kustudiya ngayon ng San Nicolas Police Station para sa kaukulang disposisyon. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Aristarty Taguulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Umarangkada na nitong weekend ang mga aktibidad bilang bahagi ng kapistahan ng Poong Jesus Nazareno sa Quiapo, Maynila. Noon sa araw ng Sabado, umabot sa 2,000 replika ng Jesus Nazareno ang binasbasan sa labas ng Minor Basilica at National Shrine of Jesus Nazarene sa Quiapo Church. Puno po ng mga deboto at kanilang replika ang mga kalye sa lugar para tumanggap ng agwa bendita at mag-alay po ng panalangin at panata. Bahagi nga po ito ng seri ng mga aktibidad bago ang traslasyon o ang taunang prosesyon ng Itim na Nazareno tuwing Enero 9. Nagpatupad na rin ng no vendor policy ang otoridad sa kasagsagan ng pagbabasbas. Balitang Prompty. Kaugnay po niyan, tinututukan na nga ngayon ng Philippine National Police ang paghahanda para sa kapistahan ng Jesus Nazareno sa January 9, araw po ng Biyernes. Ayon kay Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., hindi bababa sa 15,000 kapulisan ang kanilang ipakakalat upang tiyakin ang seguridad ng publiko sa traslasyon. Giit ni Nartates, 2 buwan ang nakalipas nang simulan nila ang preparasyon para sa pagbabantay sa seguridad sa pista ng Quiapo. Katuwang po ang pamahalaang lokal at pangpamunuan ng Quiapo Church. Mula rin niya noong January 2, pinaigting na rin ng hanay ang kanilang presensya at monitoring para sa mga aktibidad gaya ng pagbabasbas ng replika, pagbibihis at mga misa. Sa pagtaya ng PNP, naasahang higit kumulang 5 milyon na mga deboto ang dadagsa para sa kapistahan ng Poong Jesus Nazareno ngayong taon. Balitang Prompty. Kaugnay pa rin po niyan, target naman ng National Capital Region Police Office na paiksiin sa 10 hanggang 12 oras na lamang ang traslasyon ng Itim na Nazareno sa Biyernes, January 9. Noong nakalipas na taon, umabot sa higit 20 oras ang prosesyon mula sa Quirino Grandstand hanggang sa Quiapo Church. Habang ang pinakamibilis na traslasyon naman ay naipatupad noong 2024 na tumagal lamang ng 15 oras. Upang mapaikli ang oras ng traslasyon, isa sa mga pinaplano ng NCRPO ay ang pagiging direktang kasali ng mga pulis sa mga hihila ng andas. Sabi ni NCRPO spokesperson Major Hazel Azilo, magkakaroon sila ng maigting na crowd management and control ngayong taon kung saan ay hahalo nga po ang mga pulis sa mga hihos na magbabantay sa paligid ng Nazareno. Una na sinabi ng NCRPO na magtatalaga sila ng 200 pulis na gaganap bilang hihos habang nasa 18,000 personnel nila. Kasama na po ang mga force multiplier ang ikakalat sa buong Metro Manila sa araw ng traslasyon. Balitang Prompty. Balita muna tayo dyan sa Central Luzon. Motorsiklo sumalpok daw po sa kotse na nagsasagawa po ng pag-U-turn. Yung rider nasugatan dyan sa Abukay, Bataan. Ibalita mo yan na Reach 37, Danny Kumilang. Ng isang rider matapos sumalpok ito sa isang kotse na mag-U-turn sa National Road, Barangay Kapitangan, Abukay, Bataan, alas 2:45 ng hapon. Batay sa ulat ng Abukay PNP, ang Toyota Vios na minamaneho ng 49 anyos na residente ng Abukay, Bataan ay nakaparada sa gilid ng karsada
at magsasagawa ng U-turn patungong Orani nang mabangga ito ng motorsiklo patungo rin sa direksyon ng Balanga City na minamaneho naman ito ng 29 anyos na residente ng Samal Bataan. Dahil dito, kapag nagtamo ng pinsala ang dalawang sasakyan at isinugod naman sa Bataan General Hospital and Medical Center ang rider ng motorsiklo para sa agarang lunas. Dani Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang from the Thank you, Donnie. Alas 3:17 na po ng umaga. Abiso naman po para sa mga motorista. Taliwas sa inasahang rock. Eto, namumuro ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, partikular ang diesel at kerosene. Hanggang bukas po yan. Ayon sa oil industry sources, 30 centavos hanggang 50 centavos ang posibleng dagdag sa kada litro ng diesel, habang 20 sentimo naman hanggang 40 centavos ang posibleng dagdag sa kada litro naman ng kerosene. Inaasahan naman na walang paggalaw o bababa pa ng 10 sentimo ang kada litro ng gasolina. Tuwing Lunes ng umaga, inaanunsyo po ng mga oil company ang final oil price adjustment at ipinatutupad naman po ito tuwing araw ng Martes. Ayon po sa DOE, ang kanilang pagtaya sa posibleng pagtaas sa presyo ng diesel at kerosene at ang posibleng pagbaba naman ng halaga ng gasolina ay bunga umano ng geopolitical sentiment, inaasahang oversupply, mahinang demand expectations, lalo na sa major consumer gaya ng China. Balitang from the Isinusulong naman sa Senado ang pagpapababa sa value-added tax o VAT mula sa 12% patungo sa 10% na lamang. Kasunod dito ng inihain ni Senator Erwin Tulfo na Senate Bill No. 1552 dahil nananatiling pangunahing suliranin niya ng mga Pilipino ang inflation o pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ayon kay Tulfo, ang pagbabawas ng VAT ay agarang magpapataas sa kakayahan ng mga Pilipino na bumili ng mga produkto sa merkado na sa huli ay magpapalakas din sa gross domestic product ng ating bansa. Paliwanag ni Tulfo, malaking bahagi po ng kinikita ng mga Pilipino ay napupunta lamang sa buwis sa halip na ipambili ng iba pang mga pangangailangan. Sa kasalukuyan, ang Pilipinas at Indonesia po ang may pinakamataas na VAT sa rehiyon, kung saan ay nagpapatupad nga po tayo ng 12% value-added tax. Sinundan dito ng Cambodia, Vietnam at Laos na may 10%. Ang Singapore naman may 9%, ang Thailand 7%, Myanmar 5% commercial tax at ang Timor-Leste may 2.5% sales tax. At tatandaang naghain din po noon si Senator Erwin Tulfo ng panukala para sa isang buwang tax holiday bilang paraan ng pagbabalik ng pera ng mga Pilipino sa gitna po ng mga issue ng korupsyon. Balitang from the Alas 3:20 na po ng umaga. Balikan natin balita sa probinsya, standby Rex. Balita mula sa Negros Island Region, babae nahuli daw po sa drug buy bust operation sa lungsod naman ng Bacolod. Ibalita mo yan, go ahead, RH46, Rex Cantong. Arestado ang 30 anyos na babae matapos nakuha ang 782,000 pesos na halaga ng umano'y shabu sa Purok Magtiayon, lungsod ng Bacolod. Ayon kay Bacolod City Police Office City Drug Enforcement Unit, Chief Police Lieutenant Colonel Antonio Benitez Jr., ang suspect isang umano'y high-value individual o HBI na kinilala lamang na si alias John, residente ng nasabing lugar. Na-recover sa suspect ang 115 grams ng umano'y shabu na matagal nang minamanmanan ng mga kapulisan bago nahuli ito sa kanyang iligal na gawain.
Ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi. Thank you, Rex Cantong. Ang atin pong oras, alas 3:22 na po ng umaga. Patuloy pa rin kayong nakikinig, nanonood at nakatutok dito sa ating programa, ang Balitang Promdi. Posible naman na magsagawa ang Commission on Election ng Special Election sa ikalawang distrito ng Antipolo kasunod ng pagpanaw ng kinatawan nito na si Congressman Romeo Acop sa edad na 78. Pero ayon sa COMELEC, hinihintay pa nila ang desisyon ng House of Representatives sa naturang halalan. Paliwanag ni COMELEC spokesperson John Rex Laudianco, tanging ang Kamara lamang ang may kapangyarihan na magpasya kung hihilingin nito ang special elections upang punan ang bakanting posisyon. Hanggang kahapon po'y wala pa ring natatanggap na abiso ang poll body mula sa Kamara. Dagdag ni Laudianco, maaari din naman na pumili na lamang ang Kamara ng caretaker sa nabanggit na distrito. Balitang Promdi. Alas 3:23 na po ng umaga. Sa iba pa nating mga balita, mariin naman ay tinanggi ng content creator na si Small Laude ang anumang pagkakasangkot ng kanyang mister na si Philip Laude sa illegal na gawain, partikular sa maanumalyang flood control projects. Kasunod dito ng mga lumabas na report na di umano'y may joint account si Philip Laude kasama si CIS Party List Representative Ed Vic Yap na kabilang sa na-freeze ng Anti-Money Laundering Council. Sa pahayag na ibinahagi ni Small Laude sa kanyang social media page noong January 3, sinabi ng Divina Law na si Philip Laude ay isang pribadong negosyante na kilala sa mga lehitimong negosyo. Hindi kailanman nila ito nasangkot o nakinabang sa illegal na transaksyon, direkta man o hindi. Ayon sa law firm, walang naitatag na korporasyon o partnership sa pagitan ni Laude at Yap. Minsan lang umanong inimbitahan si Laude ni Yap para sa isang business venture, ngunit hindi ito natuloy nang tumakbong kongresista si Congressman Yap. Dagdag pa ng Divina Law, hindi na ipatupad ang joint venture, walang sinimulang operasyon at agad din na isinara ang bank account matapos na mahalal si Yap upang maiwasan ang anumang issue o maling interpretasyon. Balitang Promdi. Samantala, ngayon nga po ay January 5, 2026. Unang Lunes sa taong o sa bagong taon. May pasok na ho ha sa mga empleyado ng pribado at pampublikong mga tanggapan. May pasok na rin ho ang mga eskwela. Pero nag-anunsyo po ng suspension ng klase ang ilang lugar pa rin sa ating bansa ngayong araw dahil pa rin sa epekto ng shearline. Kabilang po sa mga walang pasok ngayong araw dahil po sa patuloy na pag-ulan at masamang panahon ay ang Camarines Sur at Caramoan sa Bicol Region, all levels public and private. Sa Eastern Visayas, wala rin pasok sa bayan ng sa lalawigan ng Biliran, sa bayan ng Culaba. Oh, okay. Sige. Ulitin natin. Diyan po sa Bicol Region, ang wala hong pasok, all levels public and private, ay ang Caramoan sa Camarines Sur. All levels public and private. Sa Eastern Visayas naman, ang bayan ng Culaba, sa lalawigan ng Biliran, all levels public and private. Gayon din ang San Policarpio sa Eastern Samar, all levels public and private. Wala rin pasok sa mga bayan na ito sa Leyte,
Diyan sa Carigara o Levels, Dulag, Palo, San Miguel, Tabunton o Tabon-Tabon. At sa Tacloban City, wala rin hong pasok. Ang Northern Samar, walang pasok. All levels public and private. Gayun din ang Basi, Samar at Balogan City, all levels public and private. Daram, Jabong at Sumaraga. Sa Negros Island Region, wala pong pasok sa Bindoy, Negros Oriental at Manhuyod, Negros Oriental. Samantala, balikan natin mga balita mula sa probinsya. Puntahan naman natin ang Western Visayas. Caretaker daw po ng palaisdaan natagpo ang patay at maraming saksak sa katawan sa Ahoy, Iloilo. Ibalita mo yan, Jocelyn Make ng Action Radio, Iloilo. May mga saksak sa likod, tiyan at dibdib ang caretaker ng palaisdaan nang matagpuan sa loob ng kanyang bahay sa Barangay Luca, Ahoy. Ayon kay Police Staff Sergeant Noel Di Malinaw, investigador ng Ahoy Police Station, natagpuan ng biktima ng kanyang kaibigan na maghahatid sana ng bisikleta. Walang may na-recover na kutsilyo ang mga pulis sa lugar na posibleng ginamit sa pagsaksak sa biktima. Napag-alaman ng pulisya na huling nakita ang biktima na umiinom kasama ang dalawa pang caretaker ng palaisdaan. Pero sa pag-imbestiga ng pulisya sa kanyang kasamahan na una silang umuwi at naiwan mag-isa ang biktima. Sa ngayon, iniimbestiga ng pulisya ang motibo sa krimen, gayon din ang identity ng mga suspect. Sa ngayon, iniimbestiga ng pulisya ang motibo sa krimen, gayon din ang identity ng suspect. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Make para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Maraming salamat, Jo. Samantala, pangangasiwaan muna ng Estados Unidos ang pamahalaan ng Venezuela. Ayon po kay US President Donald Trump, nagtalaga na siya ng mga opisyal mula sa kanyang gabinete kasunod ng pagkakadakip ng American Special Forces kay Venezuela na President Nicolas Maduro at nang ilipad ito sa Estados Unidos. Batay sa ulat, dinala si Maduro sa isang military base bago inihatid sa New York City para iharap sa kasong may kaugnayan sa droga at illegal firearms. Ayon kay Trump, bukod sa mga opisyal mula sa kanyang gabinete, posible rin na magpadala siya ng mga tropang Amerikano sa naturang bansa. Hindi naman ay kinailan ni Trump ang interes ng Estados Unidos sa malaking oil reserve ng Venezuela. Planoan niya ng mga kumpanya sa Estados Unidos na ayusin ang infrastruktura at palakasin ang produksyon ng langis doon. Balitang Prompty. Kinontra naman ni US President Donald Trump ang panawagan ng US-backed opposition leader na si Maria Corina Machado na agad na maupo sa kapangyarihan ang kandidato ng oposisyon na si Edmundo Gonzalez Urrutia. Kasunod po ito ng pagkakaaresto ng US forces kay Venezuelan President Nicolas Maduro dahil umano sa illegal na droga at armas. Sa social media, sinabi po ni Machado na dumating na ang oras ng kalayaan. Ngunit ayon kay Trump, wala umanong sapat na suporta sa Venezuela ang oposisyon upang pamunuan po ang naturang bansa. Sa halip, pinuri ni Trump ang Vice President na si Delcy Rodriguez na ayon sa kanya handa umanong gawin ang kinakailangan para sa kinabukasan ng Venezuela. Gayunman, tumutol si Rodriguez sa hinihiling ni Trump at agad na nanawagan ng pagpapalaya kay Maduro kasabay ng paninindigang ipagtanggol ang kanilang bansa. Sa kabila nito, si Rodriguez pa rin ang inuutusan ng Korte Suprema na humawak ng kapangyarihan bilang pansamantalang Pangulo. Samantala, sinabi naman ni Trump na mananatili ang suporta ng Estados Unidos hanggang magkaroon ng maayos na transition ang Venezuelan government. Balitang Prompty. Nanawagan naman ng Pilipinas sa Estados Unidos at Venezuela na lutasin ang alitan sa mapayapang paraan upang maiwasan ang paglala ng tensyon sa naturang mga bansa.
Ito po'y matapos na nangyaring pagdakip nga kay Venezuela na President Nicolas Maduro sa isang military operation ng Estados Unidos sa Caracas. Ayon sa Department of Foreign Affairs, mahigpit nitong minomonitor ang sitwasyon sa Venezuela. Naglabas din ang Embahada ng Pilipinas sa Bogota, Colombia ng Travel at Safety Advisory para sa ating mga kababayan doon. Tiniyak naman ng DFA sa 74 na Pilipino na nasa Venezuela na handang magbigay ng tulong ang embahada upang tiyakin ang kanilang kaligtasan. Una rito ay dinakip po ng US Military Forces si Maduro at kanyang misis na Cecilia Flores. Nahaharap sa kasong may kaugnayan po sa narco-terrorism at drug trafficking batay sa 2022 indictment ng US Department of Justice. Pero inakusahan na ang ng Venezuela government ang naturang pangyayari bilang serious military aggression ng Estados Unidos. Samantala, sinabi naman ni Trump na pangangasiwaan nga muna ng Estados Unidos ang Venezuela hanggang sa magkaroon nito ng maayos na transition sa pamahalaan. Balitang Promdi. Umabot naman sa 4,200 ang administrative cases. Ang kinasangkutan po ng higit 6,000 pulis ang nalutas na po ng pamunuan ng Philippine National Police noong 2025. Batay ito sa pahayag ng pambansang pulisya kung saan higit kalahati ng mga kaso ay nagresulta po sa disciplinary actions laban sa 3,400 personnel. Kabilang na po ang pagkakasangkot ng higit sa 1,000 police commissioned officers, nasa 5,000 non-commissioned officers at 177 non-uniformed personnel. Sa tala po ng PNP Discipline Law and Order Division, halos 3,000 na kaso ang humantong po sa pagpapataw ng parusa habang 1,300 naman ng kaso ay kinasangkutan po ng nasa 3,000 personnel ang ibinasura o inabsuelto. Pinakamaraming parusa po ng dismissal sa serbisyo ang ipinatupad po ng 1,100 kaso. Kasunod po ng suspensyon sa higit 1,000 ring kaso. Mayroon ding demotion, reprimand, forfeiture ng sahod, restriction at withholding ng pribilehyo. Ayon kay PNP Acting Chief Police Lieutenant General Melencio Nartates Jr., malinaw at patas ang proseso ng PNP at walang pinipiling pananagutan sa hanay ng kapulisan. Balitang Promdi. Samantala, dumako muna tayo. Balita naman mula sa Eastern Visayas. Police operation ng PNP sa rehiyon naging matagumpay sa loob lamang ng 1 taon. Ibalita mo yan, RH32 Jimmy Angay-Angay. Naging matagumpay ang mga police operation ng kapulisan sa Eastern Visayas sa loob ng 1 taon. Ito ang sinabi ni Police Regional Office 8 Regional Director Brigadier General Jason Capoy. Isa sa pinakamalaking law enforcement operations noong unang taon ang kampanya kontra sa illegal na droga kung saan 1,085 na police operations resulta ng pagkakadakip sa 1,310 na mga suspect. Nakumbiska dito ang mahigit 113.9 milyong pisong halaga ng shabu, pinatuyong daw ng marijuana at cocaine. Sa kampanya naman sa anti-insurgency, sumuko ang 204 na communist terrorist group CTG members, 34 ang naresto, 60 na baril at 14 na pampasabog ang isinuko. Kontra naman sa loose firearms sa 1,768 na police operations, 1,345 na baril at 14 na pampasabog ang isinuko. 249 na baril at 8 explosives ang nakumpiska. Laban naman sa most wanted person, 4,513 individuals na aresto, kalagip na ang 566 na mga most wanted persons at 3,947 na other wanted persons na aresto sa 4,483 na police operation, dagdag ni General Capoy. Dito sa DYVL Action Radyo Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jimmy Angay-Angay. Standby lang, Jane.
Iniimbestigahan na po ngayon ng Philippine National Police kung may koneksyon ang mga nasa bata 1.5 bilyong halaga po ng smuggled na sigarilyo sa Malabon na nasamsam at ang nasamsam na kontrabando sa Batangas City. Sa utos ni PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., pinalawak po ang investigasyon upang matukoy ang kaugnayan ng dalawang smuggled cigarettes. Giit ni Nartates, ang dalawang insidente ay halos magkasabay na nabuking. Kaya patuloy na sinusuri nila kung nagmula nga ba ang mga kontrabando sa iisang smuggling network. Paliwanag ng PNP Chief, posibleng hindi ito magkahiwalay o small-time operations dahil mayroon silang bodegang imbakan, planadong logistics at malaking puhunan na palatandaan na may sangkot na mga organisadong criminal groups. Magugunitang noong bisperas ng bagong taon, natagpuan ang mga smuggled na sigarilyo sa loob ng isang cargo facility sa Malabon kung saan 3 ang inaresto. Habang aabot naman sa 1.1 bilyong puslit na sigarilyo din ang nakumpiska naman sa Batangas na parehong natunton sa isinagawang anti-carnapping operations ng PNP HPG. Balitang Prompty. Alas 3:38 na po ng umaga. Patay naman ang isang 34 anyos na ginang 3 oras matapos siyang matuklaw ng kobra habang nagpipiknik sa ilog sa Kulaman Valley, Arakan, Cotabato noong New Year. Kinilala ang biktima na si Jenisa Clambog Mandi, na residente po ng Bukidnon at nagtungo lamang sa Arakan upang doon magdiwang ng bagong taon. Batay sa report, habang nagpipiknik kasama ang mga kaibigan sa ilog, ay natuklaw ito ng itong talampakang laki ng kobra. Napatay naman ang kobra ng kanyang kaibigan matapos pukpukin ng bato. Saka isinugod sa ospital ang biktima, ngunit binawian rin siya ng buhay. Balitang Prompty. Hindi pa rin nagpapakita sa mga otoridad ang 5 persons of interest sa pagsabog ng paputok sa Tondo, Maynila na ikinasawi ng 12 anyos na batang lalaki. Ayon po kay Manila Police District Spokesperson Major Philip Ines, maghahain na sila ng kasong kriminal laban sa mga sangkot. Naghihintay na lamang ang pulisya ng resulta ng forensic examination ng MPD upang mapalakas ang naturang kaso. Patuloy ang panawagan po ng MPD sa mga persons of interest na humarap at makipagtulungan sa investigasyon upang mabigyan ng hustisya ang nasawing bata. Balitang Prompty. Balita naman mula sa Northern Samar, pasok nga daw po sa eskwela sa lahat ng antas at pasok daw po pati sa government offices sa Northern Samar. Sinuspindi na daw nga ho ngayong araw dahil nga sa patuloy na malalakas na mga pag-ulan. Balita mo yan, RH34, Jane Galit Bantayan. Lalawigan ng Northern Samar sa Eastern Visayas na nagkansela o nagsuspindi na rin ang klase ngayong araw dahil sa matinding pag-ulan na nararanasan sa hinang shoreline. At sa inilabas advisory, Northern Samar Governor Harrison Chuan, maliban sa klase sa lahat ng antas ng pagsususpindi ngayong araw ay suspendido na rin ang pasok ng trabaho sa opisina ng gobyerno. Bunsod pa rin ito sa malakas at tuloy-tuloy na pag-ulan dito sa lalawigan ng Northern Samar. Patuloy naman ay naabisuhan ng provincial government ng Northern Samar sa inilabas advisory. Northern Samar Governor Harrison Chuan ang Nortihanon na maging alerto at maghanda sa susunod na mga abiso. Apektado ang ilan sa mga estudyante dito sa Northern Samar dahil sa kasalukuyan na pagbaha ngayon ng ilang mga lugar dito sa probinsya. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Oras natin, alas 3:41. Maraming salamat, Jane Galit Bantayan. Isa ang patay habang isa rin ang nawawala matapos na lumubog ang sinasakyan nilang bangka dahil sa malakas na alon sa Caramuan, Camarines Sur.
Nabatid na mula sa Pag-asa na hindi nga maganda ang panahon at patuloy po ang mga pag-ulan sa ilang bahagi po ng Bicol dulot ng shear line at easterlies. Bunsod ng insidente, sinuspindi muna ang lahat ng biyahe ng maliliit na bangka sa Caramoan at iba pang bahagi daw po ng Camarines Sur. Samantala, ilang kalsada rin sa Caramoan ang hindi madaanan dahil sa baha na dulot ng malakas na ulan, habang nag-anunsyo na rin po ng suspensyon ng klase ang bayan ng Caramoan dahil nga po sa hindi magandang panahon na dulot ng shear line. Balitang Promdi. At dyan na po nagtatapos ang ating balitaan dito po sa Balitang Promdi. Tayo ho ay dadako na sa pangalawang bahagi naman ng ating programa. Balitang Promdi. Isang magandang umaga po ang ating pagbati sa lahat na nakikinig, nanonood at nakatutok ngayon sa ating programa. Ito nga ho ang Balitang Promdi. Good morning ho sa inyong lahat na mga nagkakape sa mga oras na ito. Yung mga kakahilamos pa lang o yun namang iba ay nagpupuyat talaga dahil nasa graveyard ang kanilang trabaho. Tayo ho ay nasa ikalimang araw na, ikalimang pahina ng taong 2026. Kumusta na po ba ang lahat? Meron pa rin po ba kayong hangover sa holiday break? Dapat ho mawala na yan dahil umpisa na ho ng pasok ngayong araw na ito ng Lunes. Lunes na ha, bangon na ho kayo. At dahil nasa panglimang araw na ho tayo ng New Year, ang akin namang katanungan para sa inyo, yun ho bang inyong mga ginawang New Year's resolution o yung mga pangako nyong babaguhin, tutuparin ngayong ngayong 2026? Ano ba, napapangatawanan pa ba? Kaya pa ba? Kaya? Nasimula na ba o hindi pa? Kadalasan ho kasi sa mga New Year's resolution, yung mga typical ha. Ako ay magda-diet na. Ako ay magpapakabait na. Magiging pasensyosa na ako sa taong ito. Magsisipag na ako sa trabaho. Ayan ho hindi na ako iinom. Tatanggalin ko na ang bisyo ko. Ayun, yan ang mga New Year's resolution na mga usual Yun talagang sa pagpatak pa lang ng January 1, kailangan sinisimulan talaga. Wino-workout mo na upang matupad. Yan din ho ang mga New Year's resolution na kadalasan ho napapako ang pangako. Meron pa pala yung magtitipid na ako ng pera, Tsaka yung more family time. Kakain na ako ng masustansya. Tutulong ako sa kapwa. Hindi na ako magiging KJ. I-enjoy ko na ang aking buhay. Ayan yung mga madalas na paulit-ulit na lang nating ginagawa pero nakaisang dekada na. New Year's resolution pa rin pero paano nga daw po ba tutuparin yung mga New Year's resolution na yan? Kasi nga ho, ayon po sa mga pag-aaral, lumalabas na 77% ng mga may New Year's resolution ay nagagawang i-maintain ho yung kanilang New Year's resolution sa loob lamang ng isang linggo. At bumabagsak naman po sa 46% sa mga paglipas po ng mga buwan.
kumbaga medyo mataas pa pagdating ng 1 week. Kaya pang sabayan, kaya pang kumain, kaya pang mag-diet, kaya pang magtipid. Pero pagdating ng mga second week o kaya makaisang buwan, ayun, nakalimutan na yung kanilang New Year's resolution. Ayon naman po sa statistics ng Brain Research Institute, 8% lang po sa kabuang bilang ng mga taong mayroong New Year's resolution ang napagtatagumpayan na maisakatuparan po ang kanilang New Year's resolution. Kaya naman po, kung gusto mong mapabilang po kayo sa kakaunti na yan, kakaunting porsyento po ng mga napapagtagumpayan ang New Year's resolution, ito po ang tips ko para sa inyo, ha? Number 1, i-post nyo ang inyong New Year's resolution sa social media. Ang pagpo-post po ng New Year's resolution sa inyong mga social media ay isang paraan upang kayo po ay ma-challenge na maisakatuparan ang inyong mga dapat na gawin, dapat baguhin habang nakabantay po ang ilang taong malalapit sa iyo. At habang nakabantay sa inyo ang mga tao dyan sa social media. Ang pag-share din po ng inyong New Year's resolution ay isang sa inyo pong mga kaibigan o kapamilya ay isang paraan po para makita ng mga tao na may kaparehong goal na maaari mong makasamang abutin ito. Halimbawa, dalawa po kayo na magkaibigan pala at magkalapit lamang ng bahay. Pareho kayo nagsabi na you will get fit. Mag-e-exercise ka na ngayong New Year. O at least kapag nabasa niya na yan din pala ang New Year's resolution mo, pwede kayong magkaayaan, sige bukas jogging tayo, sabay tayong dalawa. Diba? O at least namomotivate mo siya, namomotivate ka niya. At sabay nyo po na aabutin ang inyong goal. Ganun din ho, syempre, yung iba nga meron nagsasabi sa akin, ang ginagawa daw ho nila sa New Year's resolution nila. O kagaya nun, yung mga, sino ba nagsabi sa si Mr. Cesar Chavez yata, may grupo yata siya. May grupo siya noon na nagja-jogging. Tapos, araw-araw yung grupo na yun, nagpo-post ng picture habang sila nga po ay nagja-jogging o kaya video, dun lang sa group na yon. Kapag ka ikaw ay absent o wala kang pinost nung araw na yon, ibig sabihin absent ka. So, syempre, dapat para hindi ka mapahiya sa iyong grupo, kailangan meron ka ring post na ikaw ay nagja-jogging. Ganon daw ang kanilang ginagawa upang ma-motivate at huwag tamarin. Okay? Sabi nga daw po ay mabuti pong alam ng mga tao na nasa paligid mo ang resolution mo para matulungan kanilang umiwas sa mga bagay na maaaring makasira upang hindi mo maisakatuparan ito. Halimbawa, ang sabi mo ay magdadieta ka na, tapos makita ka ng iyong kaopisina kumakain ng chicharon, kumakain ng 2 cup of rice, at least masasabihan ka, kala ko ba nagjejeta ka? At least kahit papano, hindi naman sa kailangan mo ipahiya sa sarili mo, pero totoo lang, kuminsan kailangan mo talaga na mapahiya ng kaunti sa iyong sarili at sa iyong mga nasa kapaligiran upang kahit papaano medyo makapagtimpi ka sa pagkain ng masarap, ha? Sabi naman po dito, ang number 2 daw po na pwede din daw pong gawin upang maisakatuparan ang inyong New Year's resolution, gumawa po ng isa pang New Year's resolution. Ganon. Ayon po kay Dr. Ian Newby Clark, isang psychologist ng university dyan sa Canada, para daw po mas maisakatuparan mo ang resolution mo, ay pumili po lamang ng isang dapat mong gawin at huwag itong pa-isa-isang New Year's resolution. Akala ko naman isa pa. Ayun, pa-isa-isang New Year's resolution lamang po ang gagawin. Huwag nyo daw pong pagsabay-sabayin, halimbawa parang bucket list na may 10 kang nasa listahan. Kasi malamang sa malamang, sasabihin mo, hindi ko natupad to, dito na lang ako sa pangalawa, sa pangatlo, sa pang-apat, hanggang sa wala kang matupad. Kailangan po mag-focus lang tayo sa isa lang muna para may matupad po tayo.
Kasi nga daw po, kahit papano, tayo nga daw po ay mga tao lamang at limitado lang ang kayang gawin. Kaya ang pagkakaroon po ng multiple resolution ay hindi magiging posible na matupad. Pwede daw pong gawin yung pinakasimple, pinakamadali na matupad para dun ka magsisimula. Number 3, pumili po ng specific goal. Mag-focus po sa pagpili ng goal na achievable talaga. Ibig sabihin, gumawa po ng New Year's resolution na realistic at makakaya mong kamtin. Halimbawa, imbes na gawin mo yung goal ng pagpapapayat, gumawa ka ng to-do list na mga exercises na plano mong gawin para ma-achieve po yung inyong goal. Sa pamamagitan po nito, magkakaroon po ng oportunidad na planuhin kung paano mo ma-achieve ang iyong goal sa buong taon. O nga naman, kasi kapag sabihin natin na masyadong generic yung pagpapapayat Anong klaseng pagpapapayat? Di sabihin mo na lang, gusto kong maging healthy, mag-exercise. Yan. Magja-jogging ako. Yun na katulad nun. Magja-jogging ako araw-araw. O, thrice a week. Ganyan. Number 4, pwede po na magkaroon din ng break. Sabi nga sa mga pagkain, kung minsan, kailangan din ng cheat day, ika nga ha. Marami daw po sa mga gumagawa ng New Year's resolution ang nag-i-aim po ng perfection na imposible naman po talaga. Minsan, hindi mo sinasadya ang mga pagkakataon, maaari mong ma-miss ang isang araw na gawain para sa iyong New Year's resolution. So, ayon po sa mga pag-aaral, kahit na huminto ka ang isang tao sa paggawa po ng kanyang New Year's resolution sa loob ng isang araw, ay maaari mo pa rin ipagpatuloy ito kung gugustuhin niya talaga. Ang pagkakaroon po ng break ay hindi dahilan upang isipin na napunta sa wala ang unang araw ng iyong pagbabago na inilalaan para sa iyong sarili. Hindi rin po ito dahilan upang itigil po ang iyong pagsasakatuparan ng resolusyon na bagkus ay isa lamang po itong pahinga para sa dagdag na lakas kung gagawin po talaga ng seryoso ang iyong resolution sa mga susunod na araw. Pero sana din po doon sa mga nasa taong nakapaligid, halimbawa may isang taong nag-New Year's resolution, okay lang questionin. Halimbawa, yung mga gusto mag-exercise o kaya gustong wag nang magbisyo o kaya naman ay mag-dieta, halimbawa kapag nakita nyo na kumakain, pwede questionin nyo, hindi healthy yung kinakain mo, akala ko ba magpapapayat ka, okay lang yon. Wag na wag po din sana sasabihin ng ibang tao na nakapaligid na, ay, hindi mo magagawa, tingin ko hindi mo magagawa, hindi na ako umaasang magagawa mo yan, wag ka na magpa New Year's resolution. Kasi ang tendency nawawalan din po talaga ng motivation yung mga tao na gumagawa po o nag-iisip na gusto nilang gawin ito, although challenge sa kanila, kapag ka narinig nila na kinokontra nyo yung sinasabi, yung gusto niyang gawin, dahil nakita nyong gumawa siya ng kontra doon sa kanyang New Year's resolution, ang tendency po ay wala naman palang naniniwala sa akin, kaya kong gawin, wag ko na lang gawin, di ba? Sa halip po na i-motivate natin, hindi kaya mo yan, tigilan mo na yung pagkain ng mga ganyan, di ba? Tigilan mo na yung pagbibisyo mo. Mag-exercise ka na lang. Mas mabuti yung kaysa sabihin na huwag kanyang mag-New Year's resolution, hindi totoo yan. Diba? Idol, ikaw ba may New Year's resolution? Aba, oo naman, syempre. Pero akin na lang yun. Meron. Ako pa ba? Virgilio Sakdalan, isang magandang umaga sa'yo, ha? Bukas, itutuloy po natin yung iba sa mga tips para sa New Year's resolution. Pero bumati muna tayo sa iba nating mga listener na nakikinig po sa mga oras na ito. Kay Antonio Carrasco, good morning. Sabi, you are correct, Ma'am Kisses. Make a goal which you can afford to make or reach. Saka sana nga ako, isa sa mga mensahe ko nga yung mga nakapaligid na tao, kung wala ka namang masasabing matino para dun sa mga nag-New Year's resolution, tumahimik ka na lang. Kesa sa kontrahin mo kung ano yung gustong gawin ng tao. O
kesa sa i-motivate mo siya, bigyan mo siya ng lakas ng loob para gawin yun, para ipagpatuloy, di ba? Milo Morteso, isang magandang umaga. Reynaldo Apostol, good morning. Ganon din po kay Edgardo Tapang. Good morning mula sa Bustos. Ano to? Bustos, Bulacan. New Year's resolution ay huwag nang gawin ang mga nakaraan na mga maling gawain. Halimbawa, ang bisyo, magastos, at mag-diet. Sabi naman ni June Oliveros. Yan. Good morning din po pagbati natin kay Renato Abad. Magandang umaga din po sa inyo mula dyan sa Parañaque City. Uy, kay Sir Romel. Ano nga yung sinulat ko kanina? Ayun, si Sir Romel Gonzales Hover. Good morning po sa inyo. Yung Grab driver na nasakyan ko kagabi. Avid listener ng DZRH, maraming salamat po. Rebecca Tezuka, yan. Ma'am Becky, good morning. New Year's resolution na di rin natutupad like me, pero wag nating kalimutan na maglingkod po sa Ama. Very good. Alberto Perez, good morning mula sa Parañaque. Binabati rin po natin isang magandang umaga kay Francisco Antonio Ramirez, Edison Melchora Alfonso. Isang magandang umaga din po sa inyo. Ganon din pagbati natin Mortel Ireneo, Arnold Reyes, Anita Fernando, and ganon din kang ating pagbati kay kay Mario Verania. Good morning mula dyan sa Santa Cruz, Laguna. Binabati rin po natin si Ma'am Ivy Gutierrez. Pagbati pa rin isang magandang umaga kay Lani Rehuso mula sa Kidapawan. At ganoon din po ang pagbati natin. Happy New Year din po kay Nathaniel Passion ng San Mateo Isabela, kay Mel, kay Carlito Mabini, at ganoon din po kay Anwar Soliven. Good morning mula sa Ilocos, kay Tony Tupas. Good morning. At binabati rin po natin yung ating nasa YouTube, si Letty Belangel. Good morning kay Dennis Bonagua. Isang magandang umaga kay Marimar. Good morning and happy viewing and happy New Year din po sa inyo. Pagbati pa rin po ng isang magandang umaga sa mga nasa FB Live na nakatutok sa atin sa mga oras na ito. Good morning and Happy New Year kay Tata Roger Bruno, kay Loida Ibanez Sacramento, Tessie Pendon, Edna Mojal, kay Omer Paulino ng 13 Martires sa Cavite. Isang magandang umaga po. Ronnie Daguro, ganun din kay Don Matilde, Fernando Balatukan, Lodski Kamalang. Babatiin ko po ng mga taga-subaybay natin. Good morning, Mel B. Good morning din po sa inyo. At binabati rin po natin Omer and Reynaldo Rodriguez, kay Lolo Ray Mac Rosales ng Carmona, Cavite. Good morning, Sheroke, and sa lahat po ng mga hindi ko po nabati. Nako, babawi na lang ako sa inyo bukas. Oras na po para tayo magpaalam. Maraming salamat po sa inyong lahat na tumutok sa ating programa sa unang Lunes ng 2026. Ito po ang inyong nakasama sa Balitang Promdi. Ako po ang inyong lingkod, Kisas Habson. Susunod na si Kong Angel Palmones at ang magandang umaga, Pilipinas. Oras po natin eksakto en punto, 4:00 na po. Good morning and happy Monday. Number 1. Ito ang oras ng panalangin. Panalangin